May mga sandali sa buhay na tila nawawala ang liwanag at ang puso ay nababalot ng matinding pagod at lungkot. May mga gabing tahimik, ngunit puno ng luha at tanong na walang kasagutan. May mga pagkakataon na pakiramdam ay iniwan na ng mundo at tila wala nang makakapitan. Ngunit sa gitna ng dilim na yan, may tinig na marahang tumatawag at naghihintay na marinig mo. Isang mensahe mula sa Diyos na kayang baguhin ang takbo ng iyong buhay magpakailanman. Maraming tao ang patuloy na lumalaban kahit halos maubos na ang lakas ng kanilang kalooban. Maraming puso ang sugatan at pilit tinatakpan ang sakit na hindi maipaliwanag. Sa bawat paghinga na tila mabigat, may pag-asa pa ring nakalaan mula sa langit. Ang Diyos ay hindi kailanman naging bulag sa paghihirap ng kanyang mga anak. Bawat luha na pumatak ay may katumbas na pagdamay at pagmamahal mula sa Kanya. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, mas marami pang kaluluwa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Bawat pag-share ay tila ilaw na nagbibigay liwanag sa pusong nawawala sa dilim. Bawat pag-like ay isang hakbang upang mas mapalapit ang iba sa salita ng Diyos. Patuloy nawa ang pagkakaisa sa pagpapalaganap ng kanyang pag-ibig. Sa aklat ng Biblia may isang talata na patuloy na nagbibigay lakas sa mga pusong nanghihina. Sinasabi sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ipinapakita ng talatang ito ang sukdulang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit gaano kalalim ang sugat at pagkukulang, handa siyang magligtas at magpatawad. Pag-asa ang hatid ng kanyang pangako. Sa sinumang patuloy na maniniwala at lalapit sa Kanya, hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa pag-abot sa bawat taong nawawala ng pag-asa. Sa bawat pagsubok, may layunin at aral na hinuhubog ang ating pananampalataya. Ang buhay ay maaaring magbago sa isang sandali kapag pinili ang magtiwala sa Kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling matatag ang Kanyang presensya at gabay. Mensahe ng pag-asa ang patuloy niyang ibinubulong sa bawat pusong handang makinig. Unang mensahe, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Sa gitna ng mga araw na tila walang direksyon ang iyong tinatahak, may presensya na tahimik na gumagabay sa bawat hakbang mo. Kapag ang puso ay napupuno ng pangamba at pagod, hindi nangangahulugan na nag-iisa ka sa laban na iyong kinakaharap. Bawat sandali ng kahinaan ay nakikita ng Diyos at Kanyang inuunawa ang lalim ng iyong pinagdaraanan. Hindi man agad maramdaman ang Kanyang presensya. Nananatili siyang matatag na sandigan sa likod ng iyong kwento. Kanyang pag-ibig ay hindi kailanman kumukupas, kahit pa tila nawawala ang lahat sa iyong paligid. Sa bawat pagsubok na tila hindi mo na kayang lampasan, may lakas na ibinibigay ang Diyos na higit pa sa iyong inaasahan. Kapag ang isip ay nalilito at ang puso ay sugatan, Siya ang tahimik na nagpapalakas ng iyong loob. Hindi nasusukat ang Kanyang presensya sa ingay o katahimikan ng mundo, kundi sa lalim ng Kanyang pagdamay. Bawat patak ng luha ay mahalaga sa Kanya, at walang kahit isang sakit ang Kanyang binabaliwala. Patuloy siyang kumikilos sa mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit mararamdaman mo sa tamang panahon. Sinasabi sa Psalm 23 verse 4, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Ipinapahayag ng talatang ito na kahit ang pinakamadilim na yugto ng buhay ay hindi hadlang sa presensya ng Diyos. Sa gitna ng takot at pangamba, naroroon siya bilang tagapagtanggol at gabay na hindi ka pababayaan. Ang Kanyang pag-aalaga ay tulad ng isang pastol na buong pusong iniingatan ng kanyang mga alaga. Kapayapaan ang Kanyang ibinibigay kahit sa mga sandaling puno ng kaguluhan ng iyong mundo. Hindi laging madaling maunawaan ang dahilan ng mga pangyayari sa buhay. Lalo na kung ang sakit ay tila walang katapusan, may mga pagkakataon na tila walang sagot ang iyong mga panalangin at nananatiling tahimik ang langit. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may plano ang Diyos na unti-unting nahuhubog para sa iyong kabutihan. Ang bawat pagsubok ay hindi kaparusahan kundi paghahanda sa mas matibay na pananampalataya. Darating ang araw na makikita mo
ang kabuuan ng kanyang layunin sa bawat pinagdaanan mo. Panghawakan ang katotohanan na hindi ka kailanman iniwan ng Diyos, kahit sa pinakamahirap na yugto ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na tila mabigat, naroroon siya na handang umalalay at magbigay ng lakas. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig kahit pa magbago ang iyong kalagayan o emosyon. Patuloy siyang kumikilos upang akayin ka patungo sa liwanag na puno ng pag-asa. Manalig ka at manatiling matatag dahil ang Diyos ay laging kasama mo sa bawat sandali. Ikalawang mensahe, may layunin ang iyong paghihirap. Hindi aksidente ang bawat sakit na nararanasan at hindi rin walang saysay ang bawat luha na bumabagsak mula sa iyong mga mata. Sa kabila ng bigat na iyong pinapasan, may mas malalim na dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok sa iyong buhay. Bawat karanasan ay tila piraso ng isang mas malaking plano na hindi pa ganap na nakikita sa ngayon. Kapag ang lahat ay tila magulo at walang malinaw na direksyon, doon nagsisimulang kumilos ang kamay ng Diyos. Sa likod ng bawat paghihirap ay may layuning huhubog sa iyong pagkatao at pananampalataya. Dumarating ang mga pagkakataon na ang puso ay napupuno ng tanong kung bakit kailangang maranasan ang ganitong uri ng sakit. Hindi madaling tanggapin ang mga pangyayaring tila sumisira sa iyong pag-asa at pangarap. Gayunpaman, bawat sugat ay nagiging daan upang mas makilala mo ang lakas na nagmumula sa Diyos. Sa bawat pagbagsak, may aral na unti-unting nagbubukas ng iyong isipan at damdamin. Paglago ang bunga ng bawat pagsubok na nalalampasan sa tulong ng kanyang gabay. Sinasabi sa Romans 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Ipinapahayag ng talatang ito na kahit ang mga pangyayaring tila masakit ay ginagamit ng Diyos para sa kabutihan. Hindi nasasayang ang anumang paghihirap dahil bahagi ito ng kanyang perpektong plano. Ang bawat karanasan ay may ambag sa paghubog ng iyong kinabukasan. Pag-asa ang hatid ng pangakong ang lahat ay magkakaroon ng magandang bunga sa tamang panahon. Sa gitna ng unos ng buhay, mahirap makita ang direksyon na patutunguhan. Kapag ang lahat ay tila laban sa iyo, doon mas lumalalim ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya hinahayaan na manatili ka sa sakit nang walang dahilan o patutunguhan. Bawat pagsubok ay hakbang patungo sa mas matibay na pananampalataya at mas malinaw na layunin. Sa pagdaan ng panahon, makikita mo kung paano niya inayos ang lahat para sa iyong ikabubuti. Patuloy na maniwala na ang bawat paghihirap ay may kahulugan sa mata ng Diyos. Hindi man agad makita ang resulta, siguradong may magandang patutunguhan ang lahat ng ito. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos at patuloy pang sinusulat ng kanyang mga kamay. Sa bawat pagsubok na iyong nalalagpasan, mas nagiging matatag ang iyong puso at pananampalataya. Magpatuloy ka dahil may layunin ang iyong paghihirap at hindi ka niya pababayaan. Ikatlong mensahe, ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay. Sa bawat umaga na ikaw ay nagigising, may dahilan kung bakit patuloy kang binibigyan ng panibagong pagkakataon. Hindi basta-basta ang iyong paghinga at hindi rin aksidente ang iyong paglalakbay sa mundong ito. Kahit patila naliligaw ka ng landas, may direksyon na inihanda ang Diyos para sa iyo na unti-unting mahahayag sa tamang panahon. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay bahagi ng mas malawak na plano na siya lamang ang ganap na nakakaalam. Sa gitna ng kalituhan, nananatiling buo at hindi nagbabago ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Dumarating ang panahon na ang puso ay napupuno ng alinlangan at takot sa hinaharap na tila walang kasiguraduhan. Mga pangarap na tila naantala at mga plano na hindi natupad ay nagdudulot ng panghihina ng loob at pagkawala ng direksyon. Ngunit hindi nasisira ang plano ng Diyos dahil lamang sa mga pagkakamali o pagkukulang ng tao. Kanyang biyaya ay patuloy na umaagos upang itama ang landas na iyong tinatahak kahit pa ikaw ay nalilihis minsan. Sa bawat pagliko ng iyong kwento, may kamay na gumagabay upang dalhin ka sa tamang direksyon na para sa iyo. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ipinapahayag ng talatang ito na ang plano ng Diyos ay hindi para sa iyong kapahamakan, kundi para sa iyong kabutihan at kapayapaan, pag-asa at magandang kinabukasan ng kanyang nais para sa bawat isa na patuloy na nagtitiwala sa Kanya.
Hindi niya hinahayaan na manatili ka sa sitwasyong walang direksyon o pag-asa. Kahit gaano pa ito kahirap, ang kanyang mga plano ay puno ng layunin at pag-ibig na hindi kailanman mawawala o maglalaho. Kapag ang daan ay tila sarado at ang oportunidad ay nawawala sa iyong harapan, hindi nangangahulugan na tapos na ang lahat. May mga pintuan na sinasara ang Diyos upang ihanda ka sa mas angkop at mas magandang pagkakataon na darating. Sa bawat paghihintay, hinuhubog niya ang iyong karakter at pinapalakas ang iyong pananampalataya sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi man agad makita ang resulta, may proseso na mahalaga para sa iyong paglago at pag-unlad bilang isang tao. Sa tamang panahon, bubuksan niya ang pintuan na para talaga sa iyo at magdadala ng tunay na kagalakan. Magpatuloy sa pagtitiwala kahit hindi malinaw ang bawat detalye ng iyong hinaharap at tila puno ito ng tanong. Hawak ng Diyos ang kabuuan ng iyong kwento at siya ang nakakaalam ng pinakamainam para sa iyo sa bawat sitwasyon. Hindi nasasayang ang bawat araw na iyong pinagdaraanan dahil bahagi ito ng kanyang perpektong plano. Sa bawat hamon, mas lumalapit ka sa layuning inilaan para sa iyong buhay na puno ng kahulugan. Manalig ka dahil ang Diyos ay may plano para sa iyo na puno ng pag-asa, direksyon at walang hanggang pag-ibig. Ika-4 na mensahe, may pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Kapag ang paligid ay tila nababalot ng dilim at ang puso ay nawawalan ng lakas, may liwanag na hindi kailanman namamatay. Sa gitna ng kaguluhan at lungkot, naroon ang presensya ng Diyos na handang umalalay at magbigay ng kapayapaan. Hindi nangangahulugan na wala ng pag-asa kapag hindi mo na makita ang direksyon na tatahakin. Sa bawat sandali ng kahinaan, may lakas na ibinubuhos ang Diyos upang ikaw ay makabangon muli. Ang kanyang pag-ibig ay nagsisilbing ilaw na gumagabay kahit sa pinakamadilim na yugto ng iyong buhay. Dumarating ang mga pagkakataon na ang bawat araw ay tila isang mabigat na laban na kailangang harapin. Ang isip ay napupuno ng pag-aalala at ang damdamin ay tila unti-unting nauubos. Sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa na patuloy na ibinibigay ang Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Hindi man agad makita ang pagbabago, may kilos siyang ginagawa sa likod ng iyong sitwasyon. Bawat sandali ng pagtitiis ay may kaakibat na pangakong hindi kanya pababayaan. Sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay hindi lamang tagamasid, kundi aktibong tumutulong sa kanyang mga anak. Sa oras ng takot at panghihina, siya ang nagbibigay ng lakas at tibay ng loob. Hindi niya hinahayaan na tuluyan kang bumagsak dahil hawak niya ang iyong kamay. Pag-asa ang kanyang ipinapangako sa bawat taong patuloy na nagtitiwala sa kanya. Kapag ang sitwasyon ay tila walang pagbabago at ang problema ay patuloy na bumabalik, madaling mawalan ng gana at pag-asa. Ngunit ang bawat pagsubok ay may hangganan at hindi magtatagal magpakailanman. Sa likod ng bawat gabi na puno ng luha, may umaga na dala ang bagong simula. Hindi permanente ang sakit na iyong nararamdaman dahil may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang lahat. Sa kanyang tamang panahon, darating ang kaginhawahan na matagal mong hinihintay. Patuloy na kumapit sa pag-asa, kahit patila wala ka nang makita sa iyong paligid. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lakas na hindi nauubos at kapayapaan na hindi matitinag. Hindi niya hinahayaan na manatili ka sa dilim dahil nais niyang dalhin ka sa liwanag. Sa bawat hakbang na puno ng pananampalataya, mas lumalapit ka sa kanyang mga pangako. Magpatuloy ka dahil may pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon ng iyong buhay. Ika-5 mensahe, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa mundo na puno ng pagbabago at hindi tiyak na mga pangyayari, may isang bagay na nananatiling pareho at hindi kailanman nagbabago. Pag-ibig ng Diyos ang patuloy na umaabot sa bawat puso kahit pa ito ay sugatan at napagod na. Hindi nakabase ang kanyang pagmamahal sa iyong tagumpay o kabiguan sa buhay. Kahit pa magkamali ka ng paulit-ulit, hindi nababawasan ang kanyang pagtingin sa iyo bilang mahalaga. Sa bawat sandali, patuloy niyang ipinaparamdam na ikaw ay kanyang minamahal ng walang kondisyon. Dumarating ang panahon na ang tao ay naghahanap ng pagmamahal mula sa iba, ngunit nauuwi sa pagkadismaya. May mga pagkakataon na ang inaasahang suporta ay hindi natatanggap at nagdudulot ng sakit sa damdamin.
Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tulad ng pag-ibig ng tao na nagbabago depende sa sitwasyon. Kanyang pagmamahal ay matatag at hindi naapektuhan ng anumang kahinaan o pagkukulang. Sa Kanya makakahanap ka ng pagtanggap na hindi mo kailangang paghirapan o ipaglaban. Sinasabi sa Romans 8 verse 38 and 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Ipinapahayag ng talatang ito na walang anumang bagay ang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong sitwasyon o estado ng iyong buhay, nananatili ang Kanyang pagmamahal. Hindi ito nawawala kahit sa gitna ng pinakamalalim na pagkakamali o pagsubok. Ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan at hindi kailanman matitinag. Kapag ang puso ay nasaktan at tila nahihirapang muling magtiwala, naroon ang Diyos na handang maghilom ng sugat. Hindi Niya hinahayaan na manatili kang wasak dahil nais Niyang maranasan mo ang tunay na pagmamahal. Sa bawat sandali ng pag-iisa, Kanyang presensya ang nagbibigay ng kapanatagan at init sa iyong damdamin. Pag-ibig Niya ang pumupuno sa kakulangan na hindi kayang punan ng mundo. Sa Kanya makikita ang tunay na halaga na matagal mo nang hinahanap. Panghawakan ng katotohanan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman magbabago kahit ano pa ang mangyari. Sa bawat araw, patuloy Siyang nagmamahal ng buo at tapat sa iyo. Hindi mo kailangang maging perpekto upang tanggapin ang Kanyang pagmamahal. Sa Kanyang presensya, makakahanap ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Manatili kang lumalapit sa Kanya dahil ang pag-ibig ng Diyos ang tunay na sandigan ng iyong buhay. Ika-6 na mensahe. Ang Diyos ay nagpapatawad at nagbibigay ng bagong simula. Sa bawat pagkakamali na tila bumabalot sa iyong konsensya, may awa ang Diyos na handang maglinis at magpanibago ng iyong puso ng buong buo. Hindi hadlang ang iyong nakaraan upang maranasan ang Kanyang kapatawaran at biyaya na patuloy na umaagos. Kahit pa mabigat ang iyong dinadala dahil sa mga nagawa mo, may pag-asa na naghihintay sa iyong pagbabalik sa Kanya anumang oras. Pag-ibig Niya ay hindi nagsasara ng pintuan sa sino mang naghahangad ng pagbabago at tunay na pagsisisi. Sa Kanyang harapan, laging may pagkakataon na magsimula muli at baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Dumarating ang mga sandali na ang sarili ay hinuhusgahan dahil sa mga pagkukulang at maling desisyon na nagawa sa nakaraan. Bigat ng konsensya ay nagiging hadlang upang muling lumapit sa Diyos at humingi ng tawad ng taos-puso. Ngunit hindi kailanman naging layunin ng Diyos na ikaw ay manatili sa guilt at kahihiyan habang buhay. Nais Niya na maranasan mo ang kalayaan mula sa bigat ng iyong nakaraan at muling makabangon. Sa bawat paghingi ng tawad, may kapatawaran na buong pusong ibinibigay Niya nang walang pag-aalinlangan. Sinasabi sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." Ipinapahayag ng talatang ito na ang Diyos ay tapat sa pagpapatawad sa sinumang lumalapit sa Kanya ng may pagsisisi. Hindi Niya binibilang ang iyong kasalanan upang ikaw ay parusahan, kundi upang ikaw ay palayain mula sa bigat nito. Sa Kanyang kapatawaran, may kalinisan at bagong pag-asa na muling sumisibol sa iyong puso. Bawat pag-amin ay nagiging daan upang maranasan ang Kanyang walang hanggang awa at biyaya. Kapag ang puso ay pagod na sa paulit-ulit na pagkakamali, may lakas na ibinibigay ang Diyos upang muling tumayo at lumaban. Hindi Niya inaasahan ang perpektong tao, kundi ang pusong handang magbago at magtiwala sa Kanya sa bawat araw. Sa bawat pagbagsak, may kamay na handang umalalay at magbangon sa iyo mula sa iyong kahinaan. Hindi nagtatapos ang iyong kwento sa pagkakamali dahil may bagong kabanata na inihahanda para sa iyo. Sa tulong ng Diyos, ang dating sugatan ay maaaring maging matatag at puno ng panibagong pag-asa. Panghawakan ang pangako na may kapatawaran at bagong simula na naghihintay sa iyo sa bawat araw na iyong haharapin. Hindi sarado ang pintuan ng Diyos sa sinumang taos pusong lumalapit at humihingi ng tawad ng may pananampalataya. Sa Kanyang presensya, makakamit ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo kahit kailan. Buhay mo ay maaaring mabago sa sandaling piliin mong bumalik at magtiwala sa Kanya ng buo. Magpatuloy ka dahil ang Diyos ay nagpapatawad at nagbibigay ng bagong simula na puno ng pag-asa
at liwanag. Ikapitong mensahe, ang Diyos ay iyong lakas sa oras ng kahinaan. Kapag ang katawan at isipan ay napapagod na sa sunod-sunod na pagsubok, may lakas na nagmumula sa Diyos na hindi nauubos kailanman. Sa mga sandaling halos hindi mo na kayang bumangon, naroon siya na nagbibigay ng panibagong sigla sa iyong kalooban. Hindi sukatan ng iyong kahinaan ang iyong pagluha. Dahil sa bawat patak nito ay may kapangyarihang gumagalaw mula sa Kanya. Sa gitna ng iyong pagod, may yakap ang Diyos na nagbibigay ng kapahingahan sa iyong puso. Kanyang presensya ang nagsisilbing sandigan na hindi kailanman bibitaw sa iyo. Dumarating ang mga pagkakataon na ang sarili ay nawawala ng gana at tila wala ng lakas upang ipagpatuloy ang laban sa buhay. Mga problema na sunod-sunod ay nagiging dahilan upang manghina ang iyong pananampalataya. Ngunit sa bawat sandaling ikaw ay nanghihina, doon mas lumalapit ang Diyos upang ikaw ay palakasin. Hindi niya hinihintay na maging matatag ka bago Kanya tulungan dahil Siya mismo ang nagbibigay ng lakas na kailangan mo. Sa Kanya ang kahinaan ay nagiging daan upang maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Sinasabi sa Isaiah 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng panibagong lakas sa bawat taong nananalig. Kahit papagod na ang iyong katawan at damdamin, may kakayahan siyang ibalik ang iyong sigla. Hindi ka mananatiling mahina dahil ang Diyos ang magtataas at magpapalakas sa iyo. Sa Kanyang tulong, kaya mong harapin ang bawat hamon ng may tapang at pag-asa. Kapag ang mundo ay tila mabigat at puno ng hamon, hindi mo kailangang dalhin ang lahat mag-isa. May Diyos na handang umako sa iyong mga pasanin at magbigay ng kaginhawahan. Sa bawat panalangin, unti-unting gumagaan ang iyong nararamdaman dahil sa Kanyang presensya. Hindi man agad mawala ang problema. May kapayapaan na pumapasok sa iyong puso. Ang kapayapaang ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Manatili kang kumapit sa Diyos lalo na sa mga sandaling ikaw ay nanghihina. Hindi Niya hinahayaan na tuluyan kang mapagod dahil Siya ang iyong lakas at kanlungan. Sa bawat araw, may bagong sigla na Kanyang ibinibigay upang ikaw ay makabangon muli. Kanyang kapangyarihan ang magdadala sa iyo sa tagumpay laban sa anumang pagsubok. Magpatuloy ka dahil ang Diyos ay iyong lakas sa oras ng kahinaan at hindi ka Niya pababayaan. Ikawalong mensahe, may walang hanggang buhay na inihanda ang Diyos para sa iyo. Sa mundong puno ng pansamantalang saya at panandaliang tagumpay, may pangako ang Diyos na higit pa sa lahat ng ito. Hindi nagtatapos ang kwento ng buhay sa mga paghihirap at pagsubok na nararanasan araw-araw. May inihandang gantimpala ang Diyos para sa mga pusong nananatiling tapat at nananalig sa Kanya. Sa bawat pagtitiis, may kapalit na kagalakan na hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundo. Pag-asa ang ibinibigay ng pangakong may buhay na walang hanggan na naghihintay sa bawat mananampalataya. Dumarating ang mga pagkakataon na ang tao ay napapagod sa paulit-ulit na problema at tila nawawala ng saysay ang lahat. Mga pangarap na hindi natutupad at mga plano na nasisira ay nagdudulot ng matinding panghihina ng loob. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat dahil may mas dakilang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang mga nararanasan mo ngayon ay bahagi lamang ng pansamantalang paglalakbay. May mas maganda at ganap na kaganapan na nakalaan sa hinaharap para sa iyo. Sinasabi sa John 14 verse 2 and 3, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Ipinapahayag ng talatang ito na may lugar na inihahanda ang Diyos para sa Kanyang mga anak. Hindi ka Niya pinapabayaan dahil may pangako Siyang babalikan ka at isasama sa Kanyang kaharian. Ang buhay na walang hanggan ay hindi katang isip, kundi isang katiyakan mula sa Kanya. Pag-asa ang hatid ng pangakong makakasama mo, Siya magpakailanman. Kapag ang puso ay napupuno ng takot sa hinaharap at sa kung ano ang mangyayari, may kapayapaan na nagmumula sa pangako ng Diyos. Hindi kailangang mangamba sa katapusan dahil may simula na naghihintay na puno ng liwanag at kagalakan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ka sa katuparan ng Kanyang mga pangako. Ang bawat paghihirap ay nawawalan ng bigat
kapag naaalala ang gantimpalang naghihintay. Sa kanyang presensya, matatagpuan ang tunay na kagalakan na hindi nagwawakas. Manatiling tapat sa iyong pananampalataya at patuloy na lumapit sa Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. Hindi niya pinababayaan ang mga pusong kumakapit sa Kanya ng buong tiwala. Sa bawat hakbang, may katiyakan na may magandang patutunguhan ang iyong paglalakbay. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ang nagbibigay saysay sa bawat pagsubok na iyong hinaharap. Magpatuloy ka dahil may walang hanggang buhay na inihanda ang Diyos para sa iyo na puno ng pag-ibig at kapayapaan. Sa bawat mensaheng iyong narinig, may paalala ang Diyos na patuloy siyang kumikilos sa iyong buhay kahit hindi mo man agad makita. Bawat salita ay maaring nagsilbing liwanag sa bahagi ng puso na matagal nang nababalot ng dilim. Hindi aksidente na napakinggan mo ang mga mensaheng ito dahil may layunin ng Diyos sa bawat sandaling iyong ginugol. Sa gitna ng lahat ng iyong pinagdaraanan, may pag-asa na patuloy na ibinubuhos mula sa Kanyang presensya. Kanyang tinig ay marahang umaabot sa iyo upang ipaalala na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Habang nagpapatuloy ang iyong buhay, dalhin mo ang mga katotohanan ito sa iyong puso at isabuhay sa bawat araw. Sa bawat hamon na darating, alalahanin ang Kanyang mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Kapag ang landas ay naging mahirap at puno ng pagsubok, manalig ka na may Diyos na gumagabay sa iyong bawat hakbang. Ang pananampalataya ang magsisilbing ilaw na magdadala sa iyo patungo sa kapayapaan at katatagan. Sa Kanyang pag-ibig, makakahanap ka ng lakas upang magpatuloy kahit sa pinakamabigat na sitwasyon. Sinasabi sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ipinapaalala ng talatang ito na walang anumang pagsubok ang hindi mo kayang lampasan sa tulong ng Diyos. Sa Kanyang kapangyarihan, ang kahinaan ay nagiging lakas at ang takot ay napapalitan ng tapang. Hindi ka niya iiwan sa gitna ng laban dahil siya mismo ang magbibigay sa iyo ng kakayahan upang magtagumpay. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, mas lalo mong mararanasan ang Kanyang presensya sa iyong buhay. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng inyong suporta, mas marami pang puso ang maaabot ng mga mensaheng nagbibigay pag-asa at inspirasyon. Bawat simpleng pag-share ay maaring maging daan upang may isang taong muling makakita ng liwanag sa gitna ng kanyang pinagdadaanan. Patuloy nawa ang ating pagkakaisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa bawat sulok ng mundo. Pagpalain ka nawa ng Diyos at patuloy kang gabayan sa bawat hakbang ng iyong buhay.